Hey folks, so ito may napaka-importante tayong balita ngayon, okay? So, of course, dito sa Balituto, binabalita natin yung mga balitang dapat tutukan. So, if nabalitaan nyo, merong 9 na tripulante or seafarers na nawala after inatake yung isang barko. So, inatake sila ng mga pirata. Ito yung grupong Houthis. And si Senator Raffy Tulfo, meron na siyang statement patungkol dito. Pinabatid sa akin kahapon ni Department of Migrant Workers or DMW Secretary Hans Kakdak na kumpirmadong hawak ngayon ng grupong Houthis ang siyam na nawawalang Pilipino na seafarers na lula na inatake at lumubog na MV Eternity Sea. Sila ay bahagi ng 21 Filipino crew na sakay ng nasabing barko nung inatake ito ng rebelding grupo. Isang malaking bagay ang makumpirma nating buhay pa ang ating mga kababayang tripulante. Kaya agad ko iminungkahi kay Secretary Kakdak na gawin ng DMW or Department of Migrant Workers at mga kaukulang ahensya ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang kanilang kaligtasan at papalaya sila sa lalong madaling panahon. Our shared goal is to ensure the seafarers' safety and their swift return to their families. Ayon kay Secretary Hans Kakdak, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs or DFA sa gobyerno ng Oman, ang parehong bansa na tumulong sa mga Pilipinong sakay ng MV Galaxy Leader na dati ring naipit sa kahalintulan na insidente. Sinisikap na rin daw ng DFA katuwang ang iba pang mga bansang nasa rehiyon na ma-verify ang eksaktong lokasyon ng siyam na seafarers upang mapabilis ang anumang rescue o negotiation efforts. Samantala ay na-update rin ng aking opisina ang ilang kaanak ng mga tripulante ng Eternity Sea na personal na lumapit sa akin noong Hulyo 15 upang humingi ng tulong at impormasyon ukol sa lagay ng kanilang mga mahal sa buhay. Bilang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, maghahain ako ng isang Senate hearing in aid of legislation upang repasuhin at balangkasin ang mga kinakailangang bagong polisiya at regulasyon sa pagpapadala ng mga Filipino seafarers sa high-risk zones. Kabilang sa mga tatalakayin ay kung dapat na bang magkaroon ng mandatory security assessment sa mga mapanganib na ruta at kung kinakailangan ng magpatupad ng total deployment ban sa mga lugar na may mataas na banta sa buhay at kaligtasan ng ating seafarers. So imagine nung kakatapos lang ng SONA natin at kakatalaga lang ulit kay Senator Raffy Tulfo as chairperson, but then he's working na agad. So, tama naman yan, no? Kasi matagal ng problema ito eh. Na, yun nga, may lugar naman na high risk zone talaga. So, dapat siguro may benefits sila. Lalo na yung mga kamag-anak. Like, parang additional insurance or, ewan ko alam ko sa mga ganitong sitwasyon, parang wala nga silang insurance pagdating dyan eh. Yung mga ganyan na, alam naman natin, di ba? Hindi lang sa One Piece nag-i-exist ang pirata, sa totoong buhay din. So, hindi nakakatuwang mapasa kamay ng pirata ang ating mga seafarer. So, yun lang. Kung may gusto kayong ibalita ko, i-comment down below nyo. And, of course, ingat tayong lahat. Ingat sa bagyo, ingat sa, diba, uso din yung aksidente ngayon eh. Diba, may Montero na naman na naka-aksidente kung nakita nyo yung viral video. So, yun lang.